tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa pagdiriwang ng banal na misang ito, ating hilingin sa ating Panginoong Jesucristo sa tulong gabay ng ating mahal na patron, Santo Padre Pio, ang kagalingan ng ating mga karamdaman sa pangangatawan, sa ating emosyon, sa ating espiritual, sa ating mental. Ipanalangin natin lahat ng mga kapatid nating may karamdaman, lalo na higit yaong nasa kanilang mga tahanang hindi makapagparito, gayon din sa mga nasa ospital. Ang mga nasa online streaming kasama natin sa banal na misang ito, sabayan niyo po kami sa ating pagdarasal para din po sa inyong mga kahilingan at pagpapasalamat sa ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal ni Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging iyong katuwang ang sambayanan mo sa pagganap sa kaligtasan. Ipagkaloob mong lagi naming ikagalak ang muling pagkabuhay ng giliw mong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nung mga araw na iyon, umalis sa Pablo sa Atenas at nagtungo sa Corinto. Natagpuan niya roon si Aquila, isang Hudiyong taga-Ponto. Kararating pa lamang nito mula sa Italia, kasama ang kanyang asawang si Priscilla. Umalis sila roon sapagkat pinalayas ni Claudio ang lahat ng Hudiyo sa Roma. Nakipagkita sa kanila si Pablo at doon na nakatira sapagkat sila'y manggagawa ng tolda tulad niya. At siya'y tumulong sa kanila. Tuwing araw ng pamamahinga, nakikipagpaliwanagan siya sa sinagoga at sinikap niyang mahikayat sa pananampalataya ang lahat, maging Hudiyo o Griego. Nang dumating na sina Silas at Timoteo mula sa Macedonia,
Iniukol na ni Pablo ang buo niyang panahon sa pangangaral at pagpapatotoo sa mga Hudiyo na si Jesus ang Kristo. Nang siya'y salungatin nila at laitin, pinagpag niya ang alikabok sa kanyang damit bilang babala sa kanila. Sinabi niya, "Kasalanan ninyo kung kayo'y mapahamak. Hindi ko nasagutin iyon. Mula ngayon tutungo ako sa mga hentil." Kaya't umalis siya roon at tumira sa bahay ng isang nagngangalang Tisyo Justo, isang taong may takot sa Diyos. Karatig ng sinagoga ang kanyang bahay. Si Crispo ng tagapamahala ng sinagoga at ang kanyang sambahayan ay sumampalataya sa Panginoon. Sumampalataya rin naman at nagpabinyag ang marami sa mga taga-Korintong nakikinig kay Pablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoon nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng buong awit at sa poon ay ialay, pagkat siyang ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, iyang hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay ng may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak, napurihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Magsitayo pong lahat. Alleluia, 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 alleluia. Kayo'y di ko inunila, babalik akong talaga, magdudulot ng ligaya. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita, at pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako'y inyong makikitang uli." Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinabing kaunting panahon na lang at hindi na natin siya makikita? At pagkaraan ng kaunti pang panahon ay makikitang uli. Sabi pa niya ay, "Sapagkat ako'y paroroon sa Ama." Ano kaya ang ibig sabihin ng kaunting panahon na lamang? Hindi natin maunawaan. Naramdaman ni Jesus na ibig nilang magtanong, kaya sinabi niya, "Nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon, ako'y inyong makikitang uli. Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan."
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Ang ating ebanghelyo ay nagbigay ng palaisipan sa mga disipulo, sa mga apostoles ni Kristo. At kung ating maririnig ang nasabing ebanghelyo, maaaring tayo rin ay magtataka ano ang ibig sabihin ni Kristo nang sabihin niyang sa kaunting panahon ay makikita, ay kaunting panahon pa, ako'y inyong makikita. Ngunit sa kaunting panahon ay hindi ninyo akong muli makikita. May dalawang nivel ng pag-unawa dito. Una, sa konteksto sapagkat ito ay inusap ng ating Panginoon sa mga apostoles sa panahon ng huling hapunan. Pinapahiwatig ni Kristo na sa maikling panahon, siya ay mawawala sa kanila sapagkat siya'y darakpin, siya'y pahihirapan, siya'y mamamatay. Kaya siya ay mawawala sa maikling panahon. Ngunit magkikitang muli sila sapagkat mayroong muling pagkabuhay. Kaya kung napansin ninyo, nitong mula sa umpisa ng Pasko ng Pagkabuhay, panay ang pagpapakita ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga apostoles. Dito, pinapatatag niya ang damdamin ng bawat isa na sa kanilang mga gawain bilang mga apostoles, sila ay magkaroon ng lakas ng loob, akuin at yakapin ang inatang na misyon para sa kanila. Ngunit, ang sinasabing muli ni Kristo, gayon paman, sa muling panahon at maikling panahon, ako'y muling lilisan. Iiwan niya ulit ang mga apostoles. At ito ang mangyayari ngayong darating na linggo sapagkat ito ang pag-akyat ng Panginoon sa langit. Iiwan niya ang mga apostoles. Ngunit, hindi nagtatapos doon. Sa huling bahagi, sinabi niya na ako ay muling babalik. Sa anong paraan? Ito ang sinasabi sa atin ng muling pagbabalik ni Kristo, the second coming of Christ in our life. Ito ngayon ang pangalawang level ng muling pagbabalik ni Kristo. Ito ay tinatawag nating mystical level of the coming of our Lord Jesus Christ in our life. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sa pamamagitan ng kanyang pag-uutos sa katauhan ng ikatlong persona ng Santissima Trinidad, ang banal na Espiritu Santo. At hanggang sa ngayon ay ating nararanasan ang pagbabalik na ito ng ating Panginoon sa ating buhay. Unang-una, sa mga sakramentong ating natanggap, palaging naroon si Kristo. Nandoon ang Diyos Ama. Naroon ang banal na Espiritu Santo, palaging nananahan sa atin. Tayo ay tumanggap ng binyag. Tulad ng mga apostoles, naging bahagi tayo sa misyong inatang at ibinahagi ng Diyos sa mga apostoles. Kaya tayong lahat po ay mayroong misyon na dapat gampanan sa mga biyayang inyong natanggap, sa buhay na ating natanggap. Pangalagaan ang sarili, pagyamanin ang sarili, gayon din ang ating pamilya. Pagyamanin, pasalamatan ang biyaya ng pamilya sapagkat bagamat nariyan sila, ito ay hindi panghabang buhay kahit ang ating sarili ay maikli lamang na pahiram ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang ating misyon ay pagyamanin ito. Pangalawa, pagyamanin ang biyaya ng pag-ibig sa ating kapwa sa pamamagitan ng pagkilos ng pagmamahal na ibinigay sa atin, sa pamamagitan ng ating pagbabahagi ng kung ano ang ating maibigay sa ating kapwa, sapagkat ang panalangin at pagmamahal sa Diyos
ay walang magiging kabuluhan sa ating relasyon sa Panginoon kapag ito ay hanggang sa salita lamang at hindi natin ibinabahagi sa gawa sa mga bagay na may kakayahan tayo para sa ating kapwa, para sa ating pamilya. Si Kristo ay nagbabalik sa ating mga sarili kung papapasukin natin siya sa ating mga puso. Ito ang kilos at gawa ng banal na Espiritu. Ang pagpapahayag ng muling pagbabalik ni Kristo ay personal na relasyon natin sa Diyos. Kaya pagyamanin, akuin at yakapin ang pagmamahal na ito kasama si Kristo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Tayo ay tumanggap ng mga sakramento. Ibig sabihin, kahit nasaan tayo, si Kristo ay kasama natin. Maging nasa tahanan tayo, maging nasa trabaho tayo, kung saan man tayo naroon, si Kristo ay kasama natin ang banal na Espiritu Santo, gayon din ang Diyos Ama. Pagyamanin natin ang pagmamahal na ito saan man tayo naroroon sa ating buhay. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lang po sa buslo. Ang lupa'y nayanig, ito din ay tumahimik, na ang poon ay tumindig bilang hukom natin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mong maging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan.
Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San ni Francisco, na aming Santo Papa, at ni Gilbert, na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian, tanang mga relihiyoso at relihiyosa, at ng sambayanang ito na sa iyo ay nananalangin. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, kaisa ni Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala,
at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. pagmamasdan sa dakong banal nang makita ko ang iyong pagkarangal. Dadalangin ako, nakataas sa aking kamay, magagalak na awit ng papuri ialay. Ngunit ako, ikaw, abang nahihimlay, pagkat ang tulong mo'y sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit
akong buong galak. Aking kaluluwa'y kumakapit sa'yo, kaligtas ay tiyak kung hawak mo ko. Magdiriwang ang ngarit ang Diyos, siyang dahilan, ang sa iyo ay nangako, galak yaong makakamta. Ngunit ako'y ikaw, abang nahimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay, sa lilim ng iyong mga pakpak. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Ngunit ako'y ikaw, abang nahimlay, pagkat ang tulong mo'y sa tuwin ay taglay, sa lilim ng iyong mga pakpak. Umawit akong buong galak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsuupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon at na makakatulong
sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Para sa pagdiriwang ng kaarawan ni Santo Padre Pio at sa pakikipagtulungan ng SALT o St. Thomas More Association of Lawyers for Transformation, tayo po ay magkakaroon ng pre-legal consultation sa darating na May 19, araw ng Linggo, sa Divine Mercy Sanctuary. Sa mga nagnanais kumonsulta, kayo po ay magpalista sa opisina ng parokya. Ikalima, sa darating na June 15, ay magkakaroon tayo ng First Holy Communion para sa mga batang grade 4 at sa mga nagnanais makatanggap ng komunyon. Kayo po ay makipag-ugnayan sa opisina ng parokya para sa mga detalye. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mangyari lamang ilabas ang iyong mga pababasbasan, gayon din ang ating mga kahilingan sa Panginoon, lalo na sa kagalingan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit dito ng pananalangin. Gayon din ang kahilingan ng kagalingan ng aming mga pangangatawan. Gayon din ang aming puso, isipan at espiritual na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Bago ang huling pagbabasbas, maraming salamat po sa inyong pagdalo at pagdalaw dito sa pambansang dambaanan ni Santo Padre Pio. Ganyan din po sa ating mga kapatid, kasama natin sa pagdiriwang na nasa online, live streaming. Maraming salamat po sa pakikiisa ninyo sa banal na misang ito.
Nawa ang Panginoon ay patuloy na magbasbas sa inyo, lalo na sa inyong kahilingan ng kagalingan sa pisikal at gayon din sa emosyonal, mental at espiritual na pangangailangan. Basbasan ang inyong hanap buhay, kalusugan at ang inyong buong pamilya na nasa inyong kanya-kanyang tahanan. Mag-ingatan ngawa kayo ng Diyos sa inyong pag-uwi sa inyong kanya-kanyang mga tahanan. Maraming salamat sa lahat ng mga naglingkod sa banal na misang ito. Ang iyong pag-aalay ng iyong panahon ay biyayaan dinawa ng Panginoong Hesukristo sa tulong gabay ni Santo Padre Pio. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa, humayo kayong taglayang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa Diyos. Magandang umaga. Hallelujah, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristo, ating Hari at